sumunod sa Panginoon. Sabihin niyo po, lumakad, sumunod sa Panginoon. Lumakad, sumunod sa Panginoon. Hindi po pwede yung sinabing lumalakad ka, naglilingkod ka sa Panginoon, tapos hindi ka umaalis ng bahay. Meron ba lumalakad na hindi lumilipat ng pwesto? Yun, naglalakad dyan. Nasaan na yun? Nakaupo, naglalakad dyan. Walang maniniwala dyan. Pero yun ang naglalakad mo kung saan nakakarating mo. Kung nakarating ng Ibunya, nakarating ng Tagpos, darating pa tayo ng Baguio, darating pa tayo ng Canada, ng UK. Kasi yun ang utos ng Panginoon, go into all the world. Amen? Gusto niyo bang sumama? Gusto niyo sumama? Oo, sasama tayo. Okay. So I have been reading the whole book of Revelation. Binasa ko po yung aklat ng pahayag, yung Revelation. Itong nakaraang mga araw, natapos ko po yun at inulit-ulit ko yung ibang chapter. And I was so blessed. Na-bless po ako at talagang naglakas ang loob ko. Ako po ay na-encourage at ako po ay nahamon. I was challenged at naliwanagan dahil sa salitang overcome it. Which was repeated, inulit-ulit ng maraming beses sa loob ng librong yan. Paulit-ulit po yan. He that overcometh, they that overcome it. Ano po ba yung overcome it? Ang ibig sabihin po ng overcome it ay nagtagumpay. Siya na nagtagumpay. Siya na naging successful. Siya na nakalampas sa mga pagsubok. Yun po ang naka-overcome. Marami pong mga benefits. Ito po, makinig kayo una. To him that overcome it, para sa kanya na magtatagumpay, bibigyan ko siya ng karapatan na umupo kasama ko sa aking trono. Even as I also overcome and am set down with my Father in His throne. Mga kapatid, isang reward, isa pong gantimpala ng Panginoon sa atin if we overcome. Pag tayo po ay nagtagumpay sa ating buhay, bibigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na umupo kasama niya sa kanyang trono habang siya ay nangangasiwa, nagmamando, namamahala ng buong universe. Amen. Mga kapatid, meron kayong kakilalang mayor? Meron kayong kamag-anak na mayor, gobernador, o ano-ano pa? Pinapaupo ba niya kayo sa kanyang upuan bilang mayor? Hindi. Kahit na siguro anak, hindi niya pa uupuin doon, di ba? Na kahit yung namasya na ba, tapos dati paupo naman sa upuan mo, parang hindi. Pero Jesus is willing to share His throne with us. Pag tayo ay nagtagumpay, paano ba hindi nagtagumpay? O yan po ang ating pag-aaralan. Think about it for a moment. Okay? The reward for overcomers here is to sit with the Lord Jesus Christ. Pauupuin tayo kasama ni Jesus sa kanyang trono. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari, pero gamitin natin yung ating imagination. Siguro kakandungin tayo ni Jesus. Amen. Ganito. Kita mo yan? Yan, ginawa ko yan. Nakita mo ba yan, yung mga planeta, bakit hindi nagbabanggaan yan? Kasi hawak ko yan, kontrolado ko yan. Oh. Ganun siguro, just use your imagination. Isa sa mga benefits na ibibigay ng Panginoon sa atin ay ang umupo sa kanyang trono kapag tayo ay nagtagumpay. Kaya, we need to overcome. Amen? If you think that it's a small matter, kung inisip mo maliit na bagay lang yan, iba po ang aking pananaw. Ito po ay napakabihira at napakalaking pagkakataon. Imagine, nakaupo ka sa trono habang naghahari si Jesus. I want to experience that. Gusto niyo bang ma-experience yan? There is no other way except to experience that pag tayo ay nagtagumpay. Mga kapatid, ilagay natin sa ating mindset na hindi tayo talunan. As Christians, alam niyo po, nung tayo ay naging Christian, galing tayo sa kalagayan na tayo ay laging talo. Talo ng kahirapan, inaapi, o nalaman ko nga yung ibang mga istorya ng buhay ni Ate Beth na hindi rin nailalayo sa ibang mga experience natin na mula nung maliit pang bata, gano'n na. O pag na, kung alam niyo yun, pang MMK. Iiyak ka talaga na grabe. O naulila ng maaga, tapos lahat ng hirap. Pagkatapos, parang kinukondisyon tayo ng demonyo na wala ka nang magagawa. Pero ang sabi ng Panginoon, we can overcome. Pwede pala tayong manalo mga kapatid, kahit ano pa yung mga pinagdaanan natin. Amen. So, yung rewards na yun ay para yun sa mag-overcome. So, dapat natin intindihin, mga kapatid, are you there? Nakikinig pa po ba kayo? Ako, amen. Dapat natin intindihin na ang Diyos ay naghahanda ng napakaraming magagandang bagay sa langit. Napakagandang bagay sa langit. Napakarami. Ngunit, merong certain privileges, merong maraming pribilehiyo at mga pagpapala na naka-reserve lang para sa overcomers. Para bang lahat
magtrabaho. Graduate na eh. Pero iba po ang sa magna summa cum laude. Kasi iba yung kanilang bitbit eh. Meron silang karangalang bitbit na parang pinag-aagawan sila. Hindi pa sila nag-a-apply, ino-offera na sila. So tayo pagdating natin sa langit, when we overcome, God is preparing certain privileges and blessings para sa atin. So nabanggit ko na yung una kanina. Natatandaan niyo pa po yun? Sabi dito, to him that overcometh, I will grant him to sit with me in my throne. Praise God. Amen. Ganyan po anong sunod. Ang sabi ng Biblia, he that overcometh shall inherit all things. May mamanahin tayo mga kapatid. Pag tayo ay nagtagumpay sa ating Kristiyanong lakad, mamanahin natin ang lahat ng bagay. Hindi ba ako nagsabi niyan, ang Bible, shall inherit all things. All things. Marami tayong mamanahin sa langit at ako ay ang inyong magiging Diyos at kayo ay ang aking magiging mga anak. Dito na po magkakatotoo o maisa sa katuparan ang pangako ng Panginoon that we will become sons and daughters of God Himself. Tayo mismo magiging mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kung siya na po mismo ang magsasabi sa harapan natin at ng mga anghel sa kalangitan. Kasi po, God will declare it before His angels. Anak ko to. You know? Anak ko to. Si Uli ito. You know? Anak ko to. Si Bonbon to. Anak ko to. Si Rika yan. Ipagmamalaki tayo ng Panginoon sa harapan ng mga anghel. Kasi walang anghel na sinabihan niyang anak niya. Pero tayo mga tao, tatawagin ang anak niya. I am proud of him. Kasi tayo ay nagtagumpay. Anyway, hindi naman tayo magtatagumpay kung hindi dahil sa kanyang biyaya. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi dahil sa kanyang kapangyarihan. It is just a matter of using His power at gamitin lang natin yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang biyaya para tayo magtagumpay. Kumbaga, sapat na. Nandiyan na sa iyo lahat, binigay ko na. Nagutom ka ba din? Oh, merong microwave, merong refrigerator, puno lahat dyan, may bigas, may rice cooker, may kuryente, may tubig, nagutom ka, anong ginawa mo? Hindi kumain. Hindi nagluto. Di ba? Di ba parang gano'n ang sasabihin ng Panginoon sa atin? God has given us everything na ating kailangan, kaya tayo ay magtatagumpay. Amen? So, bibilisan ko po ito, kaya I'm running out of time. So, provided na tayo po ay magtagumpay. Kasi kung hindi ka magtatagumpay, hindi mapapasayo yung mga special privileges and blessings. Amen? So, ano-ano naman ang mga dapat nating i-overcome? Hindi po yan apat, kundi dapat. Kasi ang sabi po dito, but the fearful and the unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Mga kapatid, gusto kong basahin po natin ito sa Tagalog, sa pahayag. Revelation 21, 7 and 8. Ayan. Lalakihan ko po ito para mabasa niyo kung nasa likod kayo. Okay, ayan. Ayan. Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. Yun yung sabi kanina. At ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Malinaw po ba? Amen. So pag nagtagumpay tayo, it is not just nothing. Pag nagtagumpay tayo, that is something. Tayo ay makakatanggap ng maraming bagay. Magmamana ng lahat ng bagay ang pagkasabi sa English. Ngunit ang mga luwag, ngunit ang mga hindi mananampalataya, at ang mga kasuklam-suklam, at mga mamamatay tao, at mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagmininas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, laruhin po natin to. May reward sa magtatagumpay. Ngunit yung nanatiling duwag, kasi ang kaluwagan, pwedeng pagtagumpayan. Ayaw kong magsamba, natatakot ako. Ayaw kong mag-preach kasi nakakahiya. Ayaw ko kasi mag-full time kasi paano pag nagutom ako. Ayaw kong mag-preach yan sa kalsada, paano pag pagtawanan ako. Yung mga kaluwagan, actually ang kaluwagan ang siya nagiging hindrance para tayo makapaglingkod sa Panginoon. Ayaw kong sumali sa Bible study kasi may ambon. O bakit, asukal ka ba? O kasi,
Hindi tayo dapat matakot. Amin ba? Amen. Kasi ang mga duwag, anong magiging bahagi nila? Ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamalayan. That means, if we do not overcome, dahil nagpadaig tayo sa kaduwagan, nagpadaig tayo sa kakulangan ng pananampalataya, nagpadaig tayo sa mga kasuklam-suklam ng mga bagay, tayo ay nagtatanim ng galit. Kasi sa Bible, ang nagtatanim ng galit sa kapwa ay mamamatay tao na. Kung sa puso natin ay meron tayong kinagagalitan, kinasusuklaman, we are considered murderers in the Word of God, in the eyes of God. Kahit ngayon tumingin lang sa babae na may pagnanasang masama, pagkatapos ang sabi ng Bible, you have already committed adultery with her. Dahil sa imagination mong masama. So, kailangan natin ng pagtagumpayan dahil kung ito ang ating buhay, pagdating natin sa bandang dulo, hindi tayo naka-overcome. Dinaig tayo ng ating karuwagan. Dinaig tayo ng ating kasakiman. So, ang sabi po dito, so babalikan ko na po ito, bawat isa po sa mga yon ay hadlang o balakid sa ating pagpasok sa kaharian ng kaluwagan. Ang mga duwag po ay hindi makakatanggap ng parangal, ng gantimpala o pagpapala dahil galing sa Panginoon. Dahil ang kaluwagan ay naging hadlang upang magawa natin ang mga bagay na dapat gawin para sa Panginoon. Kung inutusan ka ng Panginoon, ipatong mo ang iyong kamay sa may sakit at gagaling siya. Ay, paano yan? Nakakahiya. Amo ko yan eh. Paano kung hindi gumaling? So, natakot ka. So, para sundin mo ang utos ng Panginoon, kailangan maging matapang ka. Ilihans mo kahit amo mo. Pero nahiya ka, natakot ka. So, hindi mo ginawa ang kalooban ng Panginoon dahil sa kaluwagan, you become disobedient. Ang mga duwag po ay disobedient. Kasi takot sila. Dahil sa takot, hindi nila susundin ng Panginoon. Ang mga duwag ay hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon dahil sa takot. At hinayaan na lamang nilang suwayin ang utos o kalooban ng Panginoon. Masunod lang yung kanilang takot. Parusa po ang nag-aantay sa kanila. Ano po yung parusa yun? Lake of fire. Dagat-dagatang apoy na nagningas, naglalagablab na dahil sa asupre at apoy. So katulad po ng 10 tiktik na o espiya na pinadala ni Moses sa lupang pangako, actually 12 sila. Sabi, puntahan ninyo ang lupang pangako at tingnan ninyo kung anong lugar na yon. Yung 10 po, doon nakatutok ang kanilang mata sa mga higante, sa mga kalaban. Sabi nila, para tayong mga tipaklong, talo tayo dyan. Wala tayong binatbat, patay tayo kung lalabanan natin ang mga taga-Kanaan. Remember, Israelites were under the government of Egypt. Sila po ay alipin sa loob ng 440 years. Ang tagal nun, 440 years. Nung sila ay pinalaya, dadalhin sila ng Panginoon sa Promised Land. Ang Promised Land ay kanila na. Sino ngayon ang nanunuluyang, naninirahan sa Promised Land? Yung mga taong nagsasamba ng Diyos-Diyosan, inaalay ang kanilang mga anak sa kanilang Diyos-Diyosan, pinapatay ang kanilang, iniihaw yung kanilang mga anak doon sa apoy. So nagalit ang Panginoon sa kanila, gusto niyang palayasin kasi sino ba ang may-ari ng buong kamunduhan? Di ba, Panginoon? So, palalayasin niya ang mga Amalekites, mga Jebusites, mga Philistines, lahat ng mga kalaban ng Panginoon, palalayasin niya, lilipulin niya at ipapalit niya ang Israel. Ganun ang Panginoon magpala. Kaya lang, ang magpapalayas ang Israel na. Nung inispaya nila, ang daming higante doon. Umuwi tayo, hindi tayo uubra, mamamatay tayo. Pero ang sabi ni Joshua at ni Caleb, kaya ng Panginoon yan. Totoo, ang lupa ay napakataba. The land is flowing with milk and honey. Sila po ay may pananampalataya. Ang nakita nila ay ang positive na mga bagay sa Kanaan. Pero ang nakita ng 10 ay ang mga higante na kanilang kalaban. Because of that, naapektuhan po ang pananampalataya ng marami. Kaya gusto na lang nilang umuwi at sila ay nagmurmur kay Moses. Moses, wala namang simenteryo sa Egypt kung bakit dinala mo kami dito para dito kami mamatay sa ilang. At dahil sa kanilang murmuring at dahil sa kanilang takot, actually na-disqualify silang lahat. Hindi sila nakapasok sa Promised Land, including Moses.
ang nakapasok po sa promised land ay si Joshua lang at si Caleb dahil sila lang ang may pananampalataya. So, niligtas sila ng Panginoon from Egypt papunta sa promised land, pero hindi sila umabot. Namatay sila along the way. Namatay sila sa ilang because of their unbelief, because of their sinfulness. Nagsamba sila sa Diyos-Diyosan, nagpalit-palitan sila ng mga asawa sa ilang. So grabe yung kanilang mga sexual immorality. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, they are disqualified. So kaya sa ating pong panahon ngayon, maraming mga tao sa panahon ngayon na sinusubok ng katulad nito. Kadalasan, ang mga tao tinatawag ng Panginoon ay takot magutom, takot mapahiya, takot pagsabihan ng mga tao, takot maghirap, takot sa anong, takot sa hindi pa nila alam, takot na mabigo o masaktan, kung kaya ayaw nilang sumunod sa utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, humayo kayo. Dahil takot sila na mawalan ng trabaho, mawalan ng income, ayaw iwan yung kanilang trabaho, kaya hindi sila sumunod sa utos ng Panginoon, they are disobedient. Ano sa palagay ninyo? They will go to heaven? Hindi lahat ng tao ay tinawag na humayo, pero pag ikaw ay tinawag, that means God believes in you. Si Moses, Lord, sino ba ako? Hindi ako marunong magsalita, uutal-utal ako. Sabi ng Panginoon, Moses, sino ba gumawa ng dila? Sino ba ang nagbigay ng kakayahan sa tao para magsalita? Di ba ako? Inuutosan kita, go! Ayaw talaga ni Moses, ang dami niyang dahilan. Yun na lang kapatid ko, si Aaron. Dahil doon gusto siyang patayin ng Diyos. Mabuti na lang yung asawa ni Moses na si Sipora, na anak ng pari, nakaintindi, tinuli niya yung kanyang mga anak at yung mga dugo ng kanyang anak ay in-spray kay Moses. Kaya hindi pinakialaman ng Diyos si Moses dahil sa dugo ng mga anak niya. Amen. Amen ba? Kasi pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, papatayin ka ng Diyos. That is actually the reality. God is calling us for salvation, pero pag hindi ka sumunod sa imbitasyon ng Panginoon na maligtas ka, mamamatay ka because of your choice. Amen. Ang Panginoon ay tumatawag na tayo ay maligtas. Amen. Pag hindi ka naniwala at sumunod sa Kanya, you will be punished. You will be thrown into the hell of fire. Amen. Amen ba? Amen. So, huwag kayong natakot sa mga nagsisipatay sa katawan, sabi ng Matthew 10:28, na dapat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong makakapuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang Panginoon yun. Kaya pag inutusan ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka. Bahala na kung anong mangyari sa iyo. Because actually ako mga kapatid, practical ako eh. Nakita ko yung practical na sign ng paglilingkod sa Panginoon. Sa Panginoon dito galing. Kung kaya naiintindihan ko. Pag tayo ba sumunod sa tawag ng Panginoon at hindi ba tayo mamamatay? Mamamatay din. Kahit sumunod tayo, kahit hindi, mamamatay tayo. Mabuti pa sumunod sa Panginoon. Pag namatay tayo, sumunod sa Panginoon, mabubuhay tayo muli. Pero pag namatay tayo at hindi tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, mamamatay din tayo. Pero pag namatay tayo dahil hindi tayo sumunod sa kanyang kautusan, tayo ay itatapon sa lawa ng apoy. Tayo ay susunod ngayon dahil niligtas na niya tayo. Hindi tayo susunod para maligtas. Kasi iba po yung tumanggap ka na sa Panginoon, Christian ka na, tinawag ka niya maglingkod sa Kanya, you are already saved. Kaya lang, kung hindi ka maglilingkod sa Kanya, malamang magtitiktok ka. Hindi ka naglilingkod eh. Malamang babalik ka sa suganan, babalik ka sa beer house. Kasi hindi ka naglilingkod. Pero kung maglilingkod ka, yung Wednesday mo, nananalangin ka. Yung Thursday mo, nagbabasa ka ng Bible. Yung Biyernes mo, nagpe-prayer meeting ka. Yung Linggo mo, nagsasamba. Pero pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, yung Lunes mo, swimming pool. Yung Martes mo, sa mall. Yung Miyerkules mo, sa inuman. Yung Webes mo, sa tungitan. O kung ano-anong gagawin kasi hindi naglilingkod. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo kasi lahat tayo merong panahon, meron tayong oras. Kaya lang kung saan-saan natin ginagamit. So kung mamatay tayo na naglilingkod, yan ay pakinabang. Sabi ni Paul sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Naman po. Amen ba? Kaya mamimili kayo sa araw ng linggo. Saan kayo pupunta? Actually, bukas ang swimming pool. Bukas ang sabungan. Bukas ang mall. Bukas ang tungitan. Bukas ang inuman. Bukas din ang simbahan. Saan ka pupunta? Sa simbahan. O diba? Kasi kung gusto natin na tayo ay magtagumpay, huwag sa sabungan, huwag sa inuman, huwag sa kasalanan.
doon tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen. That is our choice. Mm. Kaya pag nakarating tayo sa simbahan, tapos araw ng linggo, natutuwa ang Panginoon sa atin because we made a decision na iwan natin ang sanlibutan at siya ang ating unahin. Amen. Pero yung sabi ni Pastor, nantig talaga ako doon kasi kailangan talaga nating pagsumikapan, hindi natin i-take for granted. Amen. Ay opening kasi ngayon ng basketball league. Hindi ako makaka-attend. Okay, so basketball league ang inuna. Hindi ako makakapagsamba ngayon kasi ang dami kong labahan. Inuna ang labahan. Hindi ako makakapagsamba ngayon kasi meron kaming business opportunity. Mag-uusap na yung buyer at yung seller. May commission ako doon. So inuna ang business opportunity. So palagay ninyo, pag bumalik ang Panginoon, sino unahin? Pati nga yung komisyon, wala eh. Sino unahin? Siyempre, kung inuna mo ang Panginoon, uunahin niya tayo. Pag hindi mo siya pinahalagahan, hindi ka rin niya pahalagahan. Basahin niyo po ang Bible, malinaw na malinaw po yan. Pero pag inuna natin ang Panginoon, lahat ng ating pangangailangan, idadagdag niya. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. And all these things shall be added unto you. Kasi alam ng Panginoon, kakain tayo. Alam ng Panginoon, kailangan natin magtrabaho. Lalo na kung we are on a day-to-day subsistence. Yung pang-araw-araw lang na pangangailangan, yung kakainin natin bukas, kailangan natin pagtrabahuan ngayon. Yun po ang tawag doon ay kakhatoka. O, sa amin, Bisaya, isang kahig, isang toka. Pag hindi ka nagtrabaho ngayon, wala kang kakainin bukas. Alam ng Panginoon yan. Eh ngayon, araw ng linggo, magtatrabaho ba ako ngayon o magsasamba? That is your choice. Pero pag pinili mo ang Panginoon, magsamba ka, kahit hindi ka magtrabaho ngayon, maraming pamamaraan ang Panginoon. Amen. Amen. Kasi kung puro ng bigas ang ating pinagsisumikapan sa buong buhay natin, pag namatay tayo, hindi ka kayang iligtas ng bigas. Ang Panginoon na mga kapatid, namatay ka dahil hindi ka nakakain ng linggo. Praise God! Umuwi ka na ng langit, mas maganda doon kaysa dito. Amen? Pero hindi ka lang nagpakamatay. Naintindihan niyo po ba yung logic ko? Amen. Amen. Lahat po ng tao mamamatay. Pag namatay tayo, inuna natin ng Panginoon. Praise God! Yun ay kaginhawaan. Yun ay pakinaban. Pero pag namatay ka, wala kang ginawa, hindi ka nagsamba, hindi ka nanampalataya, hindi ka nagbasa ng Biblia, saan ka pupunta? So, God deserves the best service. God deserves the best obedience. God deserves the best offering. God deserves the best worship. God deserves the best from us. Actually, one time, may nabasa ako parang sa aklat ng Malakay, sabi ng Panginoon, itry nyo nga, yung inyong offering sa akin, kasuklang-suklang. I-try nyo i-offer sa inyong mga gobernor, yung inyong mga bulag na itik, yung inyong mga pilay at mga bali, ang mga paa ng mga baboy, yung inyong mga bali-bali, ang mga tuhod ng mga tupa, i-offer niyo sa gobernor. Sabi na, ay gobernor, nakarating kayo, may regalo ako sa iyo. Ito yung ang pangit-pangit na natupa na nagkabubaluktot na yung kanyang mga paa kasi nagkasakit na. I-offer ko kay gobernor, mabuti na lang yan para matuwa si gobernor. Magagalit si gobernor sa iyo, ininsulto mo siya. I mean, hindi ko ba kaya bumili ng tupa? Tapos bibigyan mo ako ng tupang ganyan ng itsura. Ganun po ang reaction ng Panginoon when we are not giving God our best. When we are not giving God our tithes. When we are not giving God our first fruits. Kasi inuunsulto natin siya para binigyan natin siya ng baston na walang pakinabang, walang kapangyarihan. Binigyan nga natin siya ng corona. Ang sakit naman. Sakit ng ulo. Amen. Amen ba? Ano po ba kayo? Amen. Kaya nakita ko po, kung kakailanganin tayo ng Panginoon, mabuti nga, kinailanganin tayo ng Panginoon eh. Kinailangan niya tayo. Kasi nagkaroon ako ng silbi. Yun po, nakikita ko sa buhay ko, mabuti na lang. Tinawag ako ng Panginoon, nagkaroon ako ng silbi. Kasi kung hindi ako tinawag ng Panginoon, sa edad kong itong 58, hindi na ako aabot siguro. Dahil natuto na ako mag-bisyo eh. Sa high school pa lang ako. Diba? Praise God. Amen. Kaya, hindi po kawalan pag tayo tinawag ng Panginoon. Kung kakailanganin tayo ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot sa ating maaaring kaharapin o sa ating maaaring danasin o sapitin dahil ang Diyos ay tapat at kayang tuparin ang lahat ng kanyang mga pangako.
At kung sakaling hindi na tinupa dahil hanggang doon na lang tayo, praise God, nakauwi tayo ng langit ng maaga at safe. Kasi pag tayo ay nakauwi ng langit ng maaga, mas mabuti na, sigurado na tayo kasi hindi pa natin alam anong mangyayari doon sa naiwan. Kasi yung maiiwan po sa rapture, yung maiiwan sa panahon ng paghari ni Antikristo, hindi pa natin sigurado kung kanila bang i-give up ang kanilang pananampalataya. Kasi pupugutan ka ng ulo pag hindi ka nagpatatak ng 666. Ano ang kapalit pag hindi ka nagpatatak ng 666? Pag wala kang tatak, hindi ka makabili, hindi ka makabenta. Paano ka mabubuhay? So ang kalaban ng tao during the time is yan. Kaya yung mga Christian, patay pagdating ng araw na yun. Kasi wala nang makain, bahala na, tatakpan naman yan. Total, makakakain naman tayo. Yun ang nangyayari sa ibang mga tao. Bahala na kung magpatatak, basta makakain. Tayo dapat, hindi tayo umabot sa ganun. Kailangan, hindi tayo umabot sa ganun. Kailangan pag-rapture, kasama na tayo. Amen. Kasi right after the rapture, mangyayari po ang paghari ng Antichrist. Bakit po? Ang nakakahadlang para hindi maghari sa Antichrist is the presence of the church and the presence of the Holy Spirit. Kasi nang nagpipray pa ang church, sabi ng Diyos, Panginoon, inahatagan namin lahat ng mga balak ng demonyo in the name of Jesus. Lord, ang mga masasamang plano ng kaaway ay pigilan mo in Jesus' name. Kaya hindi pa nakapag-operate si Antichrist ng 100%. Pero the moment mag-rapture, right at the moment, right after the rapture. Pag wala, kasi during the rapture, kukuhanin lahat ng Christian. Ang rapture po ay sa isang kisap mata, babalik si Jesus at ang lahat ng mga nangamatay na Christian at yung tayong mga buhay pa na Christian ay sasalubong sa Panginoon sa kalangitan instantly. Sa isang kisap mata, ang tawag po dyan ay rapture. So pag nangyari ang rapture, wala na ang mga Christian sa earth. Wala na yung patay at buhay na Christian. Dinala na lahat sa langit. Kasi yung patay, binuhay. Yung mga buhay, pinalitan ng katawan. Nandun na sa langit. Sasama ang Holy Spirit. Kaya nandun na ang church, nandun ang Holy Spirit, nandun na tayo sa langit. Mag-uumpisa nang mag-operate si Satanas. Malaya na siya kasi wala na si Jesus, wala na ang church. Wala naman rebuke. Wala na nga hadlang, kaya kaya nyo nang gawin ang lahat ng gusto nang gawin. Kaya kawawa ang maiiwan dito sa lupa. Amen. Amen. Pwede tayong mamatay sa sakit, karamdaman, gutom, disgrasya, sa panguusig, o dahil sa mga masasamang tao. Pero kung mangyari yan dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, it doesn't matter. It doesn't matter. Ang Panginoon nga, willing siyang mamatay para ka lang maligtas. Tayo, namatay lang tayo dahil sumusunod sa Kanya. Amen. Siya namatay para sa kaligtasan ng lahat. Amen. So Amen. ito, nanagdagan po yung aking kaalaman kasi lagi kong ini-elaborate yan, lalo na during communion, yung mensahe ng crucifixion. Doon na nagdag sa aking kaalaman na napakasakit pala pag yung sugat mo ay ilapat mo sa kahoy na magaspan. Yun ang nangyari talaga sa likod ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Dinikit talaga siya para maunat yung kanyang katawan, para gumaan yung kanyang paa na natusok ng pako. Kasi ipinako siya, maglalambitin siya sa kamay niya. Pag naglambitin siya, mawawakwak yung kanyang sugat dyan. Sakit-sakit nun. Kaya, aapak na naman siya dito. Tapos, lalapat yung kanyang likod sa kahoy. Grabe yung kanyang agony for 3 hours. Mga kapatid, pag naalala natin yan, Jesus actually died of asphyxiation, parang, ewan ko kung tama rin na yan, asphyxiation, na puno po ng tubig ang kanyang baga. Kasi puro siya inhale, hindi na siya nakaka-exhale, pagkatapos hindi na nagsisirculate ang kanyang dugo, ang hangin po ay merong water content, meron po siyang relative humidity. Kaya pag higop ng hangin, meron niyang kasamang tubig, yun yung relative humidity. Ang kanyang baga ay napuno ng tubig. Kasi wala ng dugo na magdadala ng kanyang oxygen na may tubig sa ating katawan. Kasi ang daming dugo niya lang. Kinuwakwak na yung likod mo eh. So may sugat ka pa dito, ang daming tusok ng tinik. Kaya, mga kapatid, kung mamatay man tayo sa kahit anong kadahilanan sa lupa, it doesn't matter. Basta naglilingkod tayo sa Panginoon. It doesn't matter. Kasi yan ang paraan para tayo makauwi ng langit. Kasi hindi tayo makakauwi ng langit kung hindi tayo mamatay physically. Papalitan nga ng Panginoon ng katawan yung physical para makapunta tayo sa langit. Kaya sa Christian, pag may namatay ng Christian at totoo siya naglilingkod, yan po ay panalo. Okay? Amen. So,
Ano po ang pwede natin gawin para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na binanggit sa Revelation? Mga kapatid, merong bagay na makakapag-overcome. Sabi ng Panginoon dito sa 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them. Ano yung na-overcome natin? Ang demonyo, ang kasalanan, mga kahinaan natin, ma-overcome natin yan. Why? Because greater is Jesus that is in us than Satan that is in the world. So we can overcome because Jesus is already in us. Hayaan lang natin si Jesus na gumawa ng kanyang dapat gawin. Sumunod lang din tayo sa kanya. Tayo ba, nasubukan ba natin, meron ba kayong memory na kinarga kayo ng tatay ninyo nung maliliit pa kayo? Ako, amen. Ako naalala ko, tumatawid kami ng ilog na baha, karga-karga ako ng tatay ko. Takot ako sa baha, pero yung baha hanggang bewang na ng tatay ko. Pero naging panatag ako kasi nasa balikat niya ako eh. Nakasakay ako sa kanyang balikat, nakahawak sa kanyang noo. Karga-karga tayo ng Panginoon. Magtiwala ka lang, huwag kang tumalon. Huwag kang umalis sa kanyang pagkarga sa iyo. That's what it is all about. Jesus is in us. He is greater than Satan that is in the world. Jesus is greater than fear. Jesus is greater than hardship. Jesus is greater than persecution. Jesus is greater than economic problem and COVID and everything. Kaya sumunod lang tayo. Pag tayo ay pinatay ng COVID, ibig sabihin, pinauwi na tayo sa langit. Kasi kapag hindi mo pa oras, hindi ka mamamatay-matay. Kahit ano pang gawin ang kaaway sa iyo. Ang Diyos ang nagdidikta para malaglag ang isang dahon mula sa puno. How much more tayo? Ang Diyos ang nagdidikta para mamatay ang isang isparo na lumilipad. Yung ibon, ang Diyos ang nagdidikta niyan. How much more us? Amen. Amen. Kaya pag oras na natin, oras na, wala na dapat ikatakot. Wala na din dapat ipagpangamba. So, sabi dito sa 1 John 5:4, whatsoever is born of God overcometh the world. Sino man ang ipinanganak sa Panginoon ay magtatagumpay sa sanlibutan. And this is the victory that overcometh the world. At ito ang tagumpay at ito ang panalo na magtatagumpay laban sa sanlibutan, even our faith. So let us use our faith. Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. So who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. So ang tao na naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, tayo ang magtatagumpay. So malinaw po ba yan? So, okay, ano po ba? Tatapusin ko po to kasi ayaw ko itong pahabain. Okay. Ang mga bagay na dapat nating iwasan o pagtagumpayan ay ang mga espiritu ng kasuklam-suklam, espiritu ng kaduwagan, espiritu ng pagkamamamatay tao. Ibig pong sabihin, labanan po natin ang mga espiritong ito na huwag tayong gagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Through Jesus that is in us. Gamitin natin yung ating faith. Kasi ganito na ha? Linggo. Sabado pa lang, anong plano mo sa linggo? Kasi Sabado na. Bukas. Sabi ni Kumare, mag-ano daw kami, mag-SM. Sabi naman ni Kumpare, mag-beach daw kami. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pastor, magsamba tayo bukas. Anong gagawin mo? Ako magsamba. Mag-swimming. Depende na yan. Kaya doon pa lang mga kapatid, sa planning, dapat nanalo na tayo, nanalo na ang Panginoon. Kasi magdidesisyon ka, bahala na, magsasamba ako bukas. Amen. Bakit? Yun ang kalooban ng Panginoon. Yun ang pagsunod sa Panginoon. Kasi nga, susunod tayo sa Panginoon. Bakit ang Panginoon nagpunta pa sa Tongits? Hindi. Bakit ka napunta sa Tongits? Sumusunod ka man sa Panginoon. Bakit ka napunta sa beer house? Pumunta ba ang Panginoon sa beer house para uminom? Ng beer na kamahal-mahal? Hindi ko alam kung magkano kasi hindi pa ako nakapasok ng beer house. Mulat-mulat sa pool. Ayaw ko din pumasok, wag na lang. Kung iinom lang. Amen. So, ibig kong sabihin, kung ang Panginoon ang ating sinusundan, bakit ka napunta sa Tongitan? Bakit ka napunta? Kasi hindi ka nakikinig. Kaya kung susunod ka sa Panginoon sa araw ng linggo, saan ka? Nandun ka sa simbahan. Kaya Sabado pa lang, nagplano ka na, bukas ang isusuot ko ganito. Amen. Ganun ba kayo? Kasi ako, Sabado pa lang ito isusuot ko bukas, o ito na isusuot ko magsamba, o nakarelinihan. Para bukas, maglilihis na lang. Hindi yung linggo na, nasaan yung pantalon ko? Nasaan yung, ay nako! O tapos nagkalat kasi yung brief na wala na akong brief, nasaan yung brief? Kaya baka minsan, di ba
pastor nagsimba, walang brief. Kasi inahanda na yun in advance. Kasi nga, yun yung ating buhay, yun yung gusto nating mangyari. Amen? Okay. So, ano po ba? Hallelujah. Ayaw ko talagang patagalin. Ito ba, ang isang benefit. Him that overcometh, I will make a pillar in the temple of my God. Kapag tayo po ay Saksak na lang, nag-overcome, malamig na eh. kapag tayo po ay nag-overcome, gagawin tayong haligi ng Panginoon. Haligi. I will make him a pillar in heaven, in the city of my God. Pillar means a post, a column, a leader, a mainstay, and the like. So gagawin tayong haligi ng templo ng Diyos. Nandun tayo yung gagamitin ng Panginoon to stabilize the church kasi tayo yung haligi. The stability of a building depends upon its post or its column. So, kapag tayo ay nag-overcome, gagamitin ka ng Panginoon. Kaya mahirap gamitin ng Panginoon yung hindi pa naka-overcome sa drug addiction. Kasi habang nagpapastor siya, drug addict pa siya. So, darating ang panahon na huhulihin siya ng bisyo o kasalanan na yun. Kaya hindi siya magtatagumpay. Pero yung nanalo na siya sa drug addiction, nanalo na siya sa kahirapan, nanalo na siya sa kung ano-ano pang mga bagay, gagamitin siya ng Panginoon. Kaya nararapat lamang na dito pa lang ay bahagi na ng buhay natin ang umawit. Bakit? Kasi parte na paglilingkod sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon ay, I will write upon him the name of my God. At ang sabi dito sa dilaw, I will make a pillar in the temple of my God and he shall go no more out. Tayo po ay hindi na tayo lalabas sa presensya ng Panginoon. So wala tayong ibang gagawin doon. Wala ibang trabaho sa langit kundi purihin ng Panginoon. Alam mo po ba yun? Sa langit, wala na ibang, hindi na tayo mag-aararo para makakain. Hindi na po tayo magbi-business para mabuhay. Wala tayong ibang gagawin doon kundi maglingkod sa Panginoon sa mga kaparaanan at isa doon ay ang umawit, maglingkod, magpuri sa Panginoon. Kaya nararapat lamang na dito pa lang ay bahagi na ng buhay natin ang umawit. Bahagi na ng buhay natin magsamba, magbigay papuri sa Panginoon. Dahil kung tayo ay magtatagumpay at mananaig laban sa lahat ng mga kasalanan, pagsubok, suliranin at hamon sa buhay, yan po ang ating gagawin doon sa langit. So, next, 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white. Pag tayo po ay nagtagumpay, dadamitan tayo ng puti ng Panginoon. Okay, summarize ko na lang ito mga kapatid. Tatapusin ko na. Summary. Okay. Kapag po tayo nagtagumpay, number 1, ang gagawin ni Jesus ay pauupuin niya tayo sa kanyang trono. Kasama siya. Revelation 3:21. Kaya gusto kong magtagumpay. I-desire natin na magtagumpay tayo kasi makakaupo ka sa trono ng Panginoong Jesus. Amen. Yan ang sabi niya. And then Jesus will make us a pillar in the temple of His God. Gagawin niya tayong haligi, gagawin niya tayong isang matatag na bahagi ng kanyang templo doon sa langit. And Jesus will write upon us the name of His God. Isusulat niya ang pangalan ng Panginoon Diyos Ama sa ating noo. And then, ang overcomer ay papalitan ng damit na maputi. That is the robe of righteousness. And I will not blot out his name out of the book of life. Mga kapatid, pag tayo ay nagtagumpay, hindi niya buburahin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Therefore, I conclude, meron palang binubura. Meron palang nabubura. Kasi bakit hindi nabuburahin yung ating kung nagtagumpay tayo? Paano yung hindi nagtagumpay? Kung hindi buburahin ang hindi nagtagumpay, tapos hindi rin buburahin ang tagumpay, unfair. Mabuti pa, hindi na lang ako nagtagumpay, hindi rin naman pala buburahin. So therefore, God is fair. Pag hindi ka nagtagumpay, buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So we must win. Ano bang nakakahadlang sa atin para maglingkod? Labanan natin yan. Kailangan, ang uunahin talaga natin, paglilingkod. I mean, sabi nga, kung mahal mo ang iyong asawa, higit pa sa akin. Kung mahal mo ang iyong anak na higit pa sa akin. Kung mahal mo ang iyong trabaho na higit pa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kailangan, mas mahal natin ang Panginoon pagdating sa pagsamba, pagdating sa paglilingkod. Hindi talaga pwedeng hindi ako magsamba ngayon kasi may sale sa SM. 50% off, 90% off. Oh. Talagang gagawa ang demonyo ng paraan para wag ka lang magsamba. 100% off.
pinamimigay na lang, hakutin mo lang ang gusto mo. Kung hindi ako magsasamba, kung i-offer pala ng Panginoon sa iyo ang mundo, sa mundo ka pipili, hindi ka makakapunta ng langit. Amen ba? Amen. Kaya subukin natin ang ating mga puso kung saan tayo mahina, kailangan pagtagumpayan. Overcomers, number 4, that keepeth the works of Jesus unto the end. To him, Jesus will give power over the nations. Kaya nga yung sinabi na maghahari tayo kasama ni Jesus, totoo yun. When we overcome, pag naghari si Jesus, kasama tayo. Kasi mawawala ang lumang langit at lupa, magkakaroon ng panibagong langit at lupa, tapos bababa ang New Jerusalem, mula sa langit, ilalagay sa lupa, maghahari ang Panginoong Jesus sa loob ng 1,000 taon, at tayo ay maghahari kasama niya when we overcome. Kung hindi tayo mag-overcome, yun na nga ang sinasabi ko. Overcomers shall not be hurt of the second death. Kapag tayo po ay nagtagumpay, hindi na tayo matatablan, hindi na tayo masasaktan ng pangalawang kamatayan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23. Hindi na tayo matatablan ng pangalawang kamatayan. Ibig sabihin, hindi na tayo mamamatay ulit. Pag tayo ay nag-overcome, hindi tayo mapupunta sa impyerno. Because we overcome. Sunod, overcomers shall inherit all things. Mamanahin natin lahat ng mga bagay. So tanong ko, talo ba kayo pag naglingkod kayo sa Panginoon? Hindi. Tapos lalamya pa kayo? Yung iba napunta sa langit, tayo lahat ngayon at this moment, dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kung meron tayong listahan, ang mga pangalan ninyo ay nakalista sa aklat ng buhay. Pero pag hindi tayo nagtagumpay, buburahin yung pangalan natin. Bakit hindi nagtagumpay? Mas mahal pa niya ang kasinungalingan kaysa maglingkod sa Diyos. Amen. Mas mahal pa niya ang kanyang kabit kaysa maglingkod sa Diyos. Kasi may totoong buhay na ganyan. Kahit Christian, sabay pa din ang kabit. Kahit Christian, sabay pa din ang mga sugal. Sabay pa din ang pagnanakaw. Pag minahal mo ang kasalanan, higit pa sa Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan ang sabi ng Bible. So, papayag ka na yung iba nakagraduate, yung iba lahat nakagraduate, tapos ikaw na iwan. Why on earth? Because of wrong decisions and wrong priorities. So, tumayo po tayo lahat mga kapatid. I believe, sabi ni Pastoran, maluwa-luwa pa niyang sinabi yun, hindi kami naglalaro at hindi rin kami nakikipaglaro. So ang aming pagparito ay sharean kayo ng salita ng Diyos upang kayo ay maligtas, at habang yun ang aming layunin, nais din namin na kami din ay maligtas. Amen. Pareho